Sa kasulatan ito ay pawang katotohanan at nakaayon sa lahat. At ikaw daw po, narito ko ngayon na nakaayon sa iyong malayang kagustuhan upang paglingkuran, mahalin at pakasalan si Rosalie. Gayon din ikaw, Rosalie, narito ko pa ngayon na nakaayon sa iyong malayang kagustuhan upang paglingkuran, mahalin at pakasalan si Adolfo. Tinatanggap mo ba si Adolfo na maging ama ng iyong tahanan na naaayon sa batas ng tao at batas ng Diyos? Gayon din ikaw, Adolfo, tinatanggap mo si Rosalie na maging ina ng iyong tahanan na naaayon sa batas ng tao at batas ng Diyos. At sinusumpa ba kayo sa harap at sinarita mga magulang nyo, mga ninong at ninang nyo sa lahat ng nandito na magsasama kayo ng tapat, pagmamahalan, pagkain, kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa inyo. Okay lang nyo rin, okay kayo. Wala naman pong tumututol. Sasama kita sa Walang tumututol, ipagpapatuloy natin at sa pagpapatuloy natin Adolfo and Rosalie, nais kong malaman ninyo kung ano ba ibig sabihin nito, lalagdaan ninyo ang kasulatan nito. Ito ay isang mahalagang kontrata sa buhay ng isang mag-asawa, kapagkat kontrata ng kasal ito. At para malaman ninyong dalawa ang ibig sabihin ng kasal, ibibigay dito sa inyo sa pamamagitan ng ating batas pampamilya ng Pilipinas na ang kasal ay isang espesyal na kontrata ng pirmihang pagsasama sa pagitan ng isang babae at isang lalaki na naaayon sa batas upang makapagtatag ng isang buhay pampamilya. So, dito release a special contract or permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law to establish a conjugal and family life. Iyan ang ibig sabihin nito, lalagyan yung kasulatan ito sa ngayon lang sa ating batas ng pamilya. And also, according to our chart, Catholic or even Iglesia ni Cristo, palagay ko, isa lamang ibig sabihin ng kasal. Ang kasal ay isang banal na sakramento ng matrimonyo na dapat tanggapin at igalang ng bawat mag-asawa. A holy sacrament of matrimony that every couple must receive and respect. Kung pakakaisipin nyo mabuti, Adolfo and Rosalie, napakahalaga ng kasal sa buhay ng isang mag-asawa sapagkat ito ang pundasyon para makapagtatag kayo ng isang pamilya. At ito rin ang magiging pundasyon ng inyong magiging mga anak para sa kanilang kinabukasan. So, lalagdan kayo ngayon dito sa isang kontrata ng pirmihang pagsasama, igalang ninyo at ingatan ito. Sundin ninyo ang mga alituntunin na kapaloob sa batas ng kasal, kapagkat mahalaga ang kasal sa buhay ng isang mag-asawa. Alam niyo, kahalagaan ng kasal? Kahit kailan hindi kinikilala ng batas ng tao at batas ng Diyos ang isang babae at isang lalaki na nagsasama bilang isang mag-asawa na hindi kasal. Sa ngayon sa ating batas ng pamilya, those who are living together without the benefit of marriage, so that we can live in partner lamang. Yung maganda sa English, parang maganda pakinggan. Tagalog, parang ang pakinggan ng magsasama. Habit lang ang tao ito, kalabuyo, kaya niya. And also, in the law of the church, yun ang pakikiyapit. At dahil kaya tawag doon, kasalanan mo kami, labag yung sa Ten Commandments. So, kasalanan ang kinikilala ng batas ng tao, batas ng Diyos, na kayo'y tunay ng mag-asawa, and you are free from the sin of adultery. Libre kayo sa kristiyatin, iyan ang kahalagaan ng kasal. At bilang isang mag-asawa, meron kayo 5 mahalagang obligasyon na dapat mong sundin. Unang obligasyon, magsasama kayo sa isang tahanan.
Pangalawang obligasyon, yung pagmamahal na nagaman niyo, gawin ninyong panatas sa buhay. Kahit kailan huwag niyong payagang mapawi ang pagmamahal. Pag napawi ng pagmamahal, maghihiwalay na susunod yan. Kaya magmamahal sa atin. Pangatlong obligasyon yung pagalang sa isa't isa. Kahit kailan hindi tutubo ang pag-ibig pag walang pagalang. Pangapat na obligasyon yung katapatan. Lalo pa ngayon may karapatan kayo sa bawat isa. Wala sino mang magtataksil. Alam naman yun, hubungan ng kataksilan, broken home, paghihiwalay. Kaya nga labag sa batas o magtaksil sa asawa. Pag ang lalaki nagtaksil, ang kaso niyan, kung juvenile. Pag naman babae, adultery, kaso niyan. May parusang pagkabilang magiging sandita para matulang bisa. Para maiwasan niya, magiging tapat kayo sa isa't isa. Katapatan ang tawag doon. At ang panghilit panlima, yung pagtutulungan at suporta. Kung daw may kamagkama ng isa sa inyo, at sino malakas ang siyang mag-aalaga, at tulong ang tawag doon. Kung ang isa naman mayroong suliranin, kung sino ang walang suliranin, ang siyang hahanap ng solusyon sa suliranin, ang may suliranin, suporta ang tawag doon. Susundin niyo lahat ang limang obligasyon niyan. Adolfo and Rosalie, at yan ay mahalaga. Pag natupagin niya, magiging panghabang buhay ng pagsasama niyo. At yan ay lalong magiging mabisa pag pinalipan niya ng pananalig sa Diyos